guys, good morning. Ngayon ay on the way po tayo ng Zambales at dito po yung project natin ngayon. So yung lalagyan po natin na bahay is bungalow house. Actually yung biyahe po natin ngayon is medyo matagal na onte kasi maulan, may bagyo ngayon. Pero syempre guys, ayan, tuloy-tuloy ang project kahit maulan kasi nakabook na yan. Sayang po yung mga araw kung papalipasin pa natin kasi meron pa po tayong mga parating pa na project, no? So ngayon, nandito na kami. 10 minutes away na lang kami sa bahay ni client. So yung layo po ng bahay nasa 2 hours and 30 minutes po from Pampanga sa lugar po nila. Nag-isang service na lang po kami kasi ayun po, para makalas kami sa costing po sa gas. So jump pack po kami, kaya kung mapapansin nyo, yung background ko po is ladder pa talaga, no? Ngayon po mga ka-viewers, update ko po kayo once nandito tayo sa bahay po ng client at ipapakita ko po sa inyo yung ating gawa, no? So, see you later. Ngayon, ayan. Hopefully cashin pa. Oops. Kaya? Galing mo talaga, Gob. Kung naipasok mo, ingat ka. Dahan-dahan. Yung gilid, tingnan nyo ha. Gob, yung gilid mo. Yun no? Driver ng driver. Oo. Wow, you're the best, Gob. I'm proud of you. Talagang meron tayong magaling na driver. Kaya nga. Kinakabahan kasi si Rog. Guys, bali bungalow house yung project natin, no? So kahit maulan, binibidyo ko pa rin yung front para kahit nasa Washington si client, makita niya yung front ng house niya, ganyan. Tapos ngayon guys, pakita ko sa inyo yung ginagawa natin, cortina. Guys, nandito na tayo sa bahay. So unfortunately po, wala tayong power. So ang gagawin natin, tuloy naman yung project guys kasi yung ating mga pang-grill naman is wireless and naka-charge yung mga battery kaya makapagbutas tayo. So guys, yung mga kwarto sa living area lalagyan natin. Pagpasensya nyo na at madilim, pero ayun guys, share ko pa din sa inyo. Yan guys, lalagyan natin. Tapos ito pang kwarto. Yan. Tapos, ito guys, hindi na ito makikita, madilim na. Living area yan. Mamaya lalabas yung, mamaya guys, meron tayong gagamitin na lights para lumiwanag sa loob. So, ayun guys, yung ating eksena ngayon. Pero, gaya po na sinabi ko, magagawa natin ng paraan yan, no? So, ano lang, tawag ito, tawanan lang natin yan, matatapos din tayo. Guys, buti meron mga generator dito. Equipment na pwede tayo magkaroon ng source ng kuryente. Kaya yan, sinet up nila guys, magkakaroon tayo ng ilaw. Sayang guys, ang ganda ng bahay nila client. Makakuha kayo ng idea, talagang US design yung house, yung loob, ganyan. Pero alam nyo, nakakabilib yung mga ano nila. Kamag-anak po nila, napaka madidiskarte. Kahit nawala ng power, ayan, nagawa nila ng paraan. Guys, merienda muna tayo. Meron tayong empanada, which is favorite ko talaga yan guys. Tapos pansit, yan, Coke. Thank you po ma'am, and thank you sir. Guys, kain tayong pansit. So, yung merienda talaga? Yung favorite ko yung empanada talaga. Guys, bumalik tayo ng ngayon, ng van kasi tawag dito, lilipat tayo ng bahay kasi yung bahay po ni client ay nga po na walang kuryente. So yung gagawin natin, pipinish po natin cortina dito sa kanyang relatives. So napakalayo guys ng bahay. Paglabas namin yun na rin. Pero yun guys, ayan. Napakabait ng client natin guys, saka yung mga
relatives niya talagang, parang tayong mga, talaga guys, bisita, gano'n. Talagang hindi na tayo pinabayaan para matapos ang team project. Na-entertain talaga nila tayo. Balik mo na sa dati, Gob, baka bumangga tayo. Oh, medyo makipot, Gob, eh. Dapat dun mo muna. i-forward mo muna kaya, Gob. Try mo kung ano. Baba na ako. Guys, I have the best driver talaga. Yung imposible, nagiging posible. Galing mo talaga, Gob. Okay na. Guys, dito na tayo sa bahay ng relatives po ng clients. So, ongoing nagtatayo na yung team natin, guys, para ma-finish na yung kurtina at may hatid na po natin sa bahay nila. So, check natin yung ginagawa, guys. Guys, pabalik na tayo sa bahay ni client. Basta tayo magplancha, saka magtahe. Pagdating po namin, nilipat po namin yung generator para umabot po yung electrical wire sa mga areas po na lalagyan namin ng kortina. And then, so far so good naman po pagkasabit po ng aming mga planchang kortina sa kabilang bahay. Ayun po, swak naman po yung naging length ng kortina plus, ayun po, pinadaanan pa rin po namin yung mga possible po na crumple po na areas para at least po, ayun, kahit po walang power, ina-assure pa rin po namin maganda po yung gawa ng kortina ni client. So, tingnan nyo guys kung paano ka-challenging yung aming paggawa ng kortina dito. In-assure ko po kahit po walang power, gusto ko po maging maganda po yung gawa ng kortina ni client. So, sa sala po nakapagsabit na kami and so far so good naman din po ang mga length na nagawa natin. So, ito po ay aayusin pa. Totoo ba? Meron pa yan? Oh, meron pa yan guys. Naka-generator kami sa solar lights guys. Ayan. Para mapakita natin yung ganda ng kortina. Guys, ito po yung finished project natin sa living area at dining area. Pagpasensya nyo na lang po yung lighting kasi I try my best po talaga na ma-showcase po yung gawa natin sa bahay po ni client. So ito po again yung sa living area po nila. Guys, ito yung reality natin. Ayan. Guys, bili na kayo. Tawa ka. Ito naman po sa dining area, patay yung shot na lang po kasi madilim nga po. Tapos guys, sa kwarto naman po, tig-2 bintana po ang nilagyan natin dito. So ito pong kulay na napili po ni client is stone and sun gray combination po yan. Tapos guys, si client na po nag-decide sa kulay and then yung iba pong kurtina hindi po natin isagad sa ceiling dahil po may aircon, pero yung iba po is naisagad natin. So, ayun guys. Hopefully, ayun po na-appreciate nyo po yung gawa natin kahit medyo malabo po. For sure yung shot. And then guys, sa kabilang kwarto din po, ganito rin po yung nilagay natin. So, total of 6 windows po na kortina ang ating nilagyan. And po mga ka-viewers, ang natapos ko pong project sa Cabangan, Zambales. So bigyan ko lang po kayo ng idea kung plano nyo po magpalagay sa amin ng kortina. So maganda po pag po maglalagay tayo ng kortina sa loob po ng bahay ninyo. Wala na po mga dusting works and wala na rin po mga painting works para po ayun, maiwasan po natin madumihan po yung ilalagay nating kortina. And i-assure po natin yung mga bintana po natin, lalo na po kung malalaki po yung bintana, na properly sealed po yung mga edge po ng bintana, kumbaga po nakasilan, para ayun po hindi po tatagos yung ulan na maging way po para mabasa po yung kortina po ninyo. So sa pag-install po namin, meron po kaming 7 to 5 days prior po before installation. So pag sinabi pong ganun, kunwari sinabi nyo po, Sir Billy, baka pwede mo naman ilagay yung kortina namin na October 8. Pwede po namin ilagay yung na October 8 basta meron lang po kaming preparation time ng 7 to 5 days po para at least ma-ready po natin yung supply, maka-fabricate po kami, and ayun po, maiwasan po yung pagkakaroon ng aberya at mga kulang-kulang po na gamit sa pag-i-install. And kwento ka lang po, nung nasa Zambales po kami, bali, ayun po, malapit na po kasi kami nung nawalan ng power. Kaya, ayun po, ginawan ko po ng paraan kung paano namin mamamanage yung mga possible na gagawin. So, buti, ayun po, mabilis ang utak natin. Nakaisip po ka ng mga
pwedeng gawin. Kaya ay po nasolusyonan naman. At natapos po ng maganda yung kortina ni client. Ngayon guys, ito po next share na project. So ito po yung naging project namin last year ng November. Ngayon ko pa lang po ma-upload, pero since same province naman po sila, Zambales, i-share ko na lang din po sa inyo. So ito pong project natin is napakalaki pong bahay. And bago po matapos ang ating vlog, share ko lang po sa inyo yung naging project po natin sa Subic, Zambales. So ito po is nasa taas po ng bundok. So ito po yung sala po ni client. Nag-decide po siya na ang gawin natin is wall to wall, which is ito po yung itsura. Kung papansinin nyo po yung kapal ng ating inner po dito is talaga pong siksik. Ang gusto niya po kasi kahit daw linan lang daw po is hindi daw po siya visible. Kaya pinasiksik niya po yung tela po ng kanyang pinagawang kortina. Sa dining area po, naglagay din tayo dito ng kortina na wall to wall. So ito po yung original po dapat na bilang po ng ating inner, pero again, ang gusto niya po is siksik. So dinagdagan po natin yung volume po ng fabric. Hello! Ano, kadarating na namin ngayon. Nakita ko ang kanyang work. And so you know, the material is so silky. Really, really nice. And I'm so impressed the quality of the work that he did. Look at this. Thank you po. Very, very nice. Thank you, ma'am. Sa master's bedroom naman po, puro kortina po ang pinalagay ni client dito. So ito po ay mga one-way po ang design ng ating curtains na nilagay since maliliit po ang bintana. But then again, pinalagyan niya po ito ng freebie natin na tassel. Yung nakita niyo po nakalawit sa gilid. Ayan. Actually, napakalaki po ng bahay ni client. Pero po silang main dining, which is ito po, ginawan din po natin ng kortina. Actually, meron pa po tayong mga nilagyan sa ibang areas gaya po ng kanyang malalaking sliding door sa family area. Ito po yan. So ito po hindi na po natin wall to wall kasi may CCTV na po sa gilid po ng wall ni client. Tapos guys, ito po yung isang sliding door which is napakahaba po net sa personal. And yung siksik po na inner, syempre po sinunod pa rin po natin yan. Plus naglagay din po tayo dito ng mga Korean blinds na premium blackout po. And ayan po mga ka-viewers ang natapos nating project sa probinsya po ng Zambales. Ngayon po mga ka-viewers, kung nagustuhan nyo po yung aming gawang kortina at pasado naman po sa panlasa ninyo. Again, lagi nyo lang po kayo message sa aking Facebook, Billy Toledo Vlog. Kulitin nyo po ako doon. Ayun po, magkulitan po tayong dalawa hanggat ayun po, magkaroon tayo ng idea kung paano po magiging malinaw sa ating dalawa kung paano natin papagandahin ang dream house po ninyo. And then again mga ka-viewers, kung meron kayong mga request, pwede naman po. Again ha, meron po tayong budget friendly po na kortina and meron po tayong premium one, yung Korean po, no? So, ayun po, tanong lang po kayo ng tanong sa akin. Sige po, titingnan po natin kung paano natin aayusin po yung papagawa ninyong kortina and paano po natin siya ipapasok sa budget, no? Kasi marami naman pong ways talaga. May contact number na din po yan. Pwede po kayo tumawag, direct call kung gusto niyo po akong makausap. Again mga ka-viewers, abangan nyo pa po yung mga probinsyang napuntahan natin. Nakarating po ako ng Aurora, Bulacan, Cavite. Actually, marami po tayong mga project na natapos na hindi na-upload. But then again, I'm sorry, pero I will try my best po para maisingit ko po yung pag-vlog sa sobrang dami po ng ginagawa natin. Alam nyo naman po, di pa po. So sa mga magpapalagay po ng December, again, 19 clients lang po ang i-cater namin. Kaya ayun po, kung plano nyo po magpalagay ng December, mas maganda po, mas maaga, no? Again, mga ka-viewers, maraming salamat po sa panonood. Ingat po kayo and God bless. Bye-bye!